Kumusta po kayo dyan? Si Miss Jan po ulit ito. Ayan, isang panibagong kwento na naman ang siguradong magpapatibok ng ating mga puso. Ayan, welcome dito sa ating paboritong tambayan. Mga kwento ni Miss J. Ayan, kayo ba'y kinikilig pa dyan? Ano bang nagpapakilig sa inyo? I-comment nyo naman sa ating comment section, ano? Sabihin nyo sa akin kung ano mga nagpapakilig sa inyo. Ito bang pag-shout out ay nagpapakilig sa inyo? Yan, comment naman dyan. Kaya naman ngayon, bago natin simulan ang ating story for the day, is babati muna tayo ng ating mga avid listeners dyan. Kaya naman, hi dyan po kay Teresa Agapito. And also to Elsie Bacus from Oroqueta City, Misamis Occidental. Proud Bisaya. Yes, meron po tayong trivia. I know, yung iba, alam na ito. Pero some of you don't know. So ako din po ay isang Bisaya. Hi ma'am! Maayong adlaw sa imo diha. Daghan kaayong salamat sa imuhang pagsubaybay, no? Daghan kayong salamat sa imuhang pagtanaw, pagpaminaw sa atong programa dinhi sa YouTube. Ayan. Kinsay mga Bisaya din ha. Shout out na. Ayan, also to Norma Rebanal. And to kani si Ma'am Perminti, yun, always po ito siya. Nababasa ko po yung mga comment niya. And also to May Canceran from pa-shoutout daw siya from Finland. Wow! Umaabot na yung ating kwento dyan sa Finland, no? And also to Player Bowling, ang kanyang pangalan sa YouTube. From Oman naman siya. And to Christy Marie Batiler from Singapore. And to Nancy Belen from UAE. Ayan, nakakakilig naman. Ito pong mga comments nyo at itong pagsubaybay nyo pong nagpapakilig sa akin. Kaya maraming salamat po. Ayan, marami na tayo masyadong sinasabi, ano? I'm sure excited na kayo to listen our featured story for today. Kaya naman ngayon ay pag-uusapan natin ang kwentong isinulat ni Julian. At yan po ang kwentong pag-ibig ni Dea at Orion. Kaya naman pong kung kayo po ay handa na dyang kiligin, aba ay tumutok na. Hindi lahat ng gusto natin sa buhay ay makukuha natin. Yon ang matagal nang napagtanto ni Dea Inocencio sa ilang taon na niyang pamumuhay sa mundong ibabaw. Sa araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos, tila sinasampal yon sa kanya lagi kapag pumapasok na siya sa opisina ng boss niyang CEO na si Orion Laksamana. Matagal nang may gusto si Dea kay Orion. Pero alam naman ni Dea na never niyang makukuha ang lalaki. Sino ba naman kasi siya? Isa lang naman siyang hamak na sekretarya nito at single mom pa. Kaya hanggang paghanga na lang talaga si Dea kay Orion, kahit na pangarap niya itong maging asawa. Pero mukhang may ibang balak ang Panginoon sa kanya. Dahil pinaglalaroan din yata siya ng tadhana at may ibang pamamaraan ang Panginoon para sa pangarap niya. Please, Dea, I know that it's too much, pero ikaw na lang yung makakatulong sa akin. Pretend as my wife in front of my grandmother. At kung hindi mo mamasamain, pati sana yung anak mo, ipaharap ko na rin sa lola ko. And that will help a lot. May pagmamakaawang sambit pa ni Orion kay Dea isang araw sa loob ng opisina nito. Nagulat naman si Dea doon dahil akala niya ay isang normal na araw lang ang araw na yon bilang sekretarya ni Orion. Pero ganito pala ang magiging takbo. Inaaya siyang magpanggap bilang asawa. Pero bakit po ako, sir? Ang dami naman pong ibang babae dyan. Saad pa ni Dea. May bahid ng pagtataka sa mukha nito. Because I trust you. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Dea. You're not like any other girl out there. At isa pa, wala akong masyadong time. Lola's condition is getting worse. Tinaningan na ng doktor ang buhay niya. I'm sorry to hear that, sir. Hindi ko po alam yung desisyon ko eh. Sagot ni Dea at napayuko na lang. I understand, Dea. Pero sana pumayag ka. At pasensya na kung ikaw yung kinukulit ko. Mas panatag yung loob ko sa'yo eh. Sabi pa ni Orion. Kung payag ka,
Please come here with your son tomorrow. Okay po, sir. Pero wala po akong maipapangako Sure, Dea. But I'm hoping that you'll agree on this. Ikaw na lang at ang anak mo yung natitirang pag-asa ko. Tumangulang si Dea. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Parang ang dami biglang nangyari. Hindi rin naman kasi niya masisisi kung ganito si Orion sa lola nito. Mahal na mahal nito ang matanda dahil ito na lang ang natitira niyang pamilya. Willing itong gawin ang lahat sa ikakasaya ng lola niya. Kahit pa ang iharap ang asawa nito kuno at ang anak niya. Hindi naman kasi mamomroblema ng ganito si Orion ngayon kung hindi siya nagsinungaling noon Kasalanan niya rin. May isang beses kasing nainis siya sa lola niya dahil panay ang pagpaparis nito sa kanya sa apo ng mga amigas ng matanda. Kaya ayun, sinabi niyang may asawa at anak na siya. Ngayon, nagdedemand ang matanda na kailangan niyang makita ang mag-ina kuno ni Orion bago ito pumanaw. Pagka-uwi ni Dea sa araw na yon, agad niyang kinausap ang kanyang anak na si Rigel. Anak, ano sa tingin mo yung pagkakaroon mo ng daddy? Maingat na tanong pa ni Dea sa kanyang anak. Daddy? Ulit pa nito. Oo anak. Magiging masaya po ako kasi finally may daddy na po ako. Masayang sabi pa ni Rigel at napahagikik pa. Paano kung magkaroon ka ng daddy? Pero panandalian lang. Parang ganito kasi yun. Hindi ba nagbabahay-bahayan kayo ng kalaro mo? Minsan, ikaw yung daddy, diba? Opo, mommy. Tumangu-tangu pa ang bata. So, parang ganun kasi yung mangyayari. Magkakaroon ka ng daddy, pero pretend lang. Ayos lang ba yun sa'yo? Tanong pa ni Dea. Oo naman po, mommy. Para at least, ma-experience ko po na magkaroon ng daddy. Gusto ko po kasing maranasan. Mommy, para hindi na po ako naiinggit sa mga ibang kaklase ko sa school. Nakangusong sagot pa nito. Tila niyamukos naman ang puso ni Dea sa kanyang narinig. I'm sorry anak. Halos pabulong na sambit na lamang ni Dea. Okay lang po, mommy. Ayos lang naman po na kahit tayo lang pong dalawa. Parang ikaw na po yung mommy at daddy ko Sagot pa ni Rigel. Hindi na napigilan pang yakapin ni Dea ang kanyang anak. Minsan, nasasaktan na lang siya dahil masyadong matalino ang anak niya sa edad nitong 6 na taong gulang pa lang. Pero sobrang swerte niya dito. Hindi man niya magawang ipakilala ang ama nito. Naiintindihan naman nito ang mga nangyayari na hindi lang basta-bastang magkakaroon na lang siya ng daddy. Sige anak, bukas na bukas, pupuntahan natin ang daddy mo. Bulong ni Dea sa anak. Tuluyan na siyang nakabuo ng desisyon. Papayag na siya sa gusto ni Orion na gawin niya. Nakakatawa man, pero may parte naman kay Dea na gusto rin ito dahil mas mapapalapit siya kahit papaano kay Orion. Sasaya ang puso niya kahit panandalian lang. Mommy, ayos na po ba tong damit ko? Magugustuhan kaya ako ni Daddy? Inosenteng tanong ni Rigel at ipinakita ang simpleng polo nitong damit at pants na pinaresa ng rubber shoes. Ang cute-cute nito, pero gwapo rin lalo pa at malaking bulas dahil may katangkaran din ito. Oo naman anak, ang gwapo-gwapo naman ng baby ko, pakis nga. Nakangiting sambit pa ni Dea at humalik sa humahagik-hik na anak niya. Sa araw na yon, sabay na pumasok si Dea at ang anak niya sa opisina. Naiwang mag-isa ang nanny ni Rigel sa apartment sa araw na yon. Pagpasok pa lang nila sa building, madami na ang napapatingin sa kanila dahil ito yung unang beses na dadalhin ni Dea ang anak niya sa trabaho. Uy Dea, may kasama kang chikiting Kaano-ano ni Sir Orion yan? Tanong pa ni Girlie, naka-close ni Dea sa trabaho. Wala po, anak ko po ito, si Rigel. Nakangiting pagpapakilala ni Dea sa kanyang anak. Anak niyo ni Sir Orion? Malokong tanong pa ni Ate Girlie. Namula naman agad si Dea doon. Sira ka talaga, Ate Girlie. Hindi po. Tumawa lang ang babae. Abay malay ko. Baka lang kasi, naanakan ka na niya noon tapos sinikreto mo lang.
Uso yan sa mga nababasa ko eh. Hindi ho. Tanggi pa ni Dea. How I wish. Bulong niya pa. Oo na, napagkamalan ko lang kasi. Akala ko tumiming ako sa small version ni Sir Orion. Sagot pa ni Ate Girlie. O siya, work na ako ha. Hay, tambak na naman. Tumangulang si Dea bago igiya ang anak patungo sa opisina ng boss niya. Ewan ba ni Dea pero ramdam niyang mabilis ang tibok ng puso niya. Nanlalamig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa anak na hindi maipaliwanag na dahilan. Ayos ka lang ba, Mommy? Tanong pa ni Rigel. Oo naman anak. Nakangiting sambit pa ni Dea. Pagpasok nila sa opisina ni Orion, nagulat pa si Dea nang makita na nandoon na ang lalaki. Maaga ito ngayon. Tumayo ito sa kinauupuan at sinalubong sila. Dea, saad pa ni Orion bago bumaba ang tingin nito sa batang kasama ni Dea. Is this your son? Tumango si Dea. Yes sir. Anak, anong sasabihin mo? Ngumiti si Rigel. Hello po! Ako po si Rigel. I'm 6 years old. I love to watch movies about animals and my favorite ulam is tortang talong cooked by Mommy. Bibong pagpapakilala nito. Hindi mapigilang maging proud ni Dea sa kanyang anak. Paluhod na umupo si Orion sa harap ni Rigel at ngumiti. Hello there, big boy. Parehas pala tayo eh. Favorite ko din yung tortang talong. Pero luto naman ng lola ko. It's just sad that she won't be able to cook it for me in the meantime. Napanguso naman si Rigel. Bakit po? Because she's not well as of the moment. Nasa ospital siya at hindi maganda yung pakiramdam niya. But there's one thing that I could really make her happy. Tumingin si Orion kay Dea na tila nagtatanong ito ng permiso. Tumango si Dea na siyang ikinangiti ni Orion. Ano po yun? Sasaya siya kapag pumunta ako sa kanya na may kasamang bibong bata. A kid that I could treat as my son. Pabulong na sabi pa ni Orion. Nasabi na po ni Mommy. Parang ikaw po ba yung pretend daddy ko po? Tanong pa ni Rigel. Muling binalingan ni Orion si Dea na tila nagtatanong. Tumango si Dea. Sinabi ko na po sa kanya, sir. Huwag po kayong mag-alala. Matalino po yung anak ko. Saad pa ng babae. Doon na tuluyang umiti ng malawak si Orion at ginulo ang buhok ni Rigel. Nang napatitig siya sa mata ng bata, parang kung may anong mainit na bagay ang yumakap sa puso niya. May nararamdaman siyang tila lukso ng dugo na hindi niya maipaliwanag, lalo pa at parang nananalamin lang siya. Sir, pwedeng pag-usapan natin yung tungkol sa usapan natin kahapon? Maingat na tanong pa ni Dea dito. Naputol ang pagkakatitig ni Orion kay Rigel at tumayo na rin. Sinabihan ni Dea ang anak na sa sofa na muna ito at maglaro sa tablet nito. Si Orion at Dea naman ay dumiretso sa mesa ng lalaki. Sir, pumapayag na po ako sa sinabi niyo. At payag din naman po yung anak ko kaya ngumiti si Dea. Thank you so much, Dea. Pasensya na talaga at ikaw ang napili ko. Kayo ng anak mo. You know what? As soon as I saw your son, alam ko na agad na magugustuhan siya ni Lola. He's a bright kid. Hindi po sa pagmamayabang pero matalino po kasi talaga yung si Rigel. Parang matanda na nga siya minsan kung magsalita eh. Napahagikik si Dea. If you don't mind me asking, nasan yung biological father niya? I mean, I didn't mean to pry in your personal life pero nakukwento mo kasi sa akin na may anak ka na eh, pero never mong nasabi na may asawa ka na. So, I always assumed that you were still single. Napabuntong hininga si Dea. Ang totoo niyan ay hindi naman niya alam kung nasaan talaga ang tatay ni Rigel. Wala siyang alam sa lalaking nakasiping niya noon sa isang hotel nang minsang malasing siya sa isang bar. Napansin ni Orion ang pananahimik ni Dea. Kaya tumangu-tango ito. You don't have to answer if you're not comfortable. Ayos lang naman sa akin. I can be your son's daddy in just a short period of time. Napangiti na lang si Dea. Sa loob-loob niya, hinihiling niya na sana. Si Orion na lang talaga ang lalaking nakasalo niya sa gabing yun sa malambot na kama. Siya kasi talaga ang dream guy niya simula pa noon.
Pero imposible naman na makuha niya ito for real. Salamat po, sir. Marahang sabi pa ni Dea. Ako dapat yung nagpapasalamat sa'yo, Dea. Don't worry. Kahit panandalian lang to, sisiguraduhin kong well compensated ka at babawasan ko din yung trabaho mo. And I'll make sure to take care of your son. Magaan yung loob ko sa kanya eh. Natahimik na lang si Dea, pero natutuwa siya sa naging reaksyon niya dahil mukhang okay naman ang kinalabasan. Kaunti na nga lang ang naging trabaho ni Dea sa araw na yon habang matyagang naghihintay si Rigel. Minsan ay kalaro nito si Orion kaya naman ay mas natuwa lalo si Dea. Ang ganda nilang panoorin. Para talagang totoong mag-ama. Let's meet my grandmother later. Mag-early out na lang ako. And of course, you and your son will come with me. Saad pa ni Orion kinahapunan. Okay po, sir. Mommy, excited na po akong mamit yung lola ni Daddy. Sabi bigla ni Rigel at awkward na lang na napangiti si Dea sa kanyang anak. Talagang nag-decide na ang anak niyang daddy na ang itawag kay Orion kahit hindi pa niya ito ini-instruct. Hindi naman mukhang offended si Orion at mukhang tuwang-tuwa pa ito at bahagyang napahalakhak. I'm excited too, buddy. Matutuwa si Lola na makilala ka. Kayo ng mommy mo. Sa kotse ni Orion sila sumakay at nagbiyahe patungo sa ospital. Sa buong biyahe, talagang daldal ng daldal si Rigel tungkol sa pinanood nito sa Discovery Channel. Nakaka-relate naman si Orion dahil paborito din daw niya ang channel na yon. We're here. Anunsyo pa ni Orion pagkarating nila sa ospital. Bumaba na sila sa kotse at hindi na talaga mapagsinla ng excitement ni Rigel. Nauna pa itong bumaba ng kotse. Kabado naman si Dea sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nanlalamig ang kanyang kamay nang papasok na sila sa ospital. Ngunit ang kabang yon ay bahagyang naibsan nang naramdaman ang mainit na kamay na humawak sa kanyang kamay. Si Orion pa lang humawak. Relax, Dea. Trust me. Lola will like you and our son. Saad nito at kumindat pa talaga. Hindi na alam ni Dea kung ano ang papansinin. Ang kamay ba ni Orion na nakahawak sa kanya? O ang pagtawag nito kay Rigel na our son daw na para bang anak talaga nilang dalawang bata? O mas lalo lang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na niya maipaliwanag ang nararamdaman. Mommy, are you okay? May sakit po ba kayo? Tanong bigla ni Rigel na ngayon ay karga na ni Orion na para bang wala lang ang bigat nito sa kanya. Ayos lang ako, anak. Sagot ni Dea at nag-iwas ng tingin. Sure, Mommy. Bakit po red yung cheeks nyo? Mainit lang, anak, kaya ganyan. Palusot ni Dea at nang mapatingin siya kay Orion, nakangisi ito sa kanya kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Napalunok na lang si Dea nang magsimula na silang maglakad. Pero hindi pa rin siya binibitawan ni Orion hanggang sa nakarating sila sa private room ng lola nito. Pagkarating sa kwarto, bumungad sa kanilang isang matandang nakasandal sa malambot na unan at naka-hospital gown. Puti na ang mga buhok nito pero kitang-kita pa rin ang pagiging elegante at magaan na aura nito. Hello, my grandson. Oh, goodness. Is that my another apo? Bulalas ng lola ni Orion na si Lola Florencia. Ngumisi si Orion. Yes la, he's handsome just like me, right? Anito at ibinaba si Rigel mula sa pagkakakarga nito. Mabilis na dinaluhan ni Rigel ang matanda at nagmano. Hello po. My name is Rigel. Nice to meet you po, Lola. Oh God, he looked just like you, Orion, iho. Para mo siyang salamin. Bulalas pa ni Lola Florencia. Akala ko nagrarason ka lang talaga noon na may anak ka na't asawa. Pero ngayon, naniniwala na ako. Dumako ang tingin nito kay Dea. Magaling kang pumili ng babae, apo. Hinapit bigla ni Orion si Dea sa bewang at pinataka ng halik sa gilid ng ulo nito. Of course, Lola. Maganda ang genes namin pareho. Tingnan mo naman yung naging resulta. Saad nito at tumingin pa kay Rigel na ngayon ay yakap na ni Lola Florencia. Parang sasabog bigla ang pisngi ni Dea dahil sa pamumula noon. Kinikilig siya sa totoo lang. Pero syempre, hindi naman niya pwedeng ipakita yon at kailangan na pa-demure lang. Nang nagutom si Rigel, umungot ito bigla na gusto daw ng spaghetti sa Jollibee bilang merienda. Iiling na sana si Dea,
Pero naunahan na siya ni Orion. Sure, son. Tingin tayo sa labas. May malapit atang Jollibee dito. Saad pa ni Orion. Yay! Thank you, Daddy! Sagot ni Rigel. Sasama na sana si Dea papalabas sa dalawa. Pero napatingin siya kay Lola Florencia nang magsalita ito. Hayaan mo na ang mag-ama, iha. Samahan mo na lang ako dito, please. Doon lang napatango si Dea. Tinanguan lang siya ni Orion bago sila tuluyang lumabas ni Rigel na talagang excited na. Nang dalawa na lang, si Dea at Lola Florencia, nakaramdam bigla ng hiya si Dea at napayuko na lamang sa kanyang pwesto. Dea, that's your name, right? Yes po. Ako po si Dea. I'm Florencia Laksamana. Pwede mo akong tawaging Lola Florencia. Or Lola Florence. It's nice to finally meet you, iha. Ay, alam mo bang nakahinga na ako ng maluwag ngayon? Po? Nakahinga na ako ng maluwag kasi akala ko talaga rason lang ni Oreo na ayaw niyang makipag-meet sa mga apo ng mga anak ng amigas ko. And then suddenly, he told me that he's already married and already has a son. Just imagine my shock upon hearing that, iha. Akala ko talaga biro lang yun. Pagkukwento pa nito. Pasensya na po, Lola. Ayaw naman po namin na isikreto. Sambit ni Dea. It's okay. Naiintindihan ko naman. May pagkaloki kasi ang apo ko na yon. Medyo nakakatampo lang talaga dahil syempre, hindi ko nalaman agad. But it's not too late. Kahit maikli na lang yung panahon ko dito sa mundo, I'm sure it would be worthwhile dahil kasama ko na rin ang apo ko sa tuhod. Magiging matagal pa po kayo dito sa mundo, Lola. Napahagikik si Lola Florencia. I hope so, iha. Siyempre gusto ko ring makasama ang mga susunod niyong anak ni Orion. But we both know that I'm already getting old. Tapos etong sakit ko, hindi rin biro. Traidora ang sakit na cancer, iha. Nalungkot bigla si Dea sa kwento ni Lola Florencia. Hindi na niya napigilan pang hawakan ang kamay nito at bahagyang pinisil. Makakasama niyo pa po yung mga susunod naming anak ni Orion, Lola. Pray lang po tayo. Pagpapagaan niya sa loob ng matanda. Hindi na alam ni Dea kung bakit nasabi niya ang bagay na yon at huli na nang mapagtanto niya ang mga binitawang salita. Pero natutuwa siya na kahit papaano ay gumaan naman ang loob ni Lola Florencia. Iha, thanks for coming to Orion's life. Nagkaroon na kayo ng Rigel at nakikita kong masaya siya. If ever na may mangyari, hindi natin inaasahan, matatahimik na ako ng mapayapa. Lola naman, wag niyo pong sabihin yan, okay? Think positive lang po tayo. Tumangulang ang matanda at ngumiti kahit halatang nanghihina. Ilang saglit lang ay bumalik na rin sina Orion at Rigel na may take-out na pagkain. Kumain sila ng tahimik at pinaghimay ni Dea ang anak sa chicken na kasama sa order nila. Tinanggal niya ang balat ng fried chicken nito na siyang pinapanood lang ni Orion. You don't like chicken skin, buddy? Tanong ni Orion kay Rigel. Ayoko po. Nakangusong sagot ni Rigel. Parang ang rare lang na makakita ng katulad ko We're just the same, you know. I also don't like chicken skin. Natatawang sambit ni Orion. Napahagikik na lamang si Rigel. Nangingiti lang si Dea habang pinagmamasdan ng anak. Ibang saya nito ngayong kasama nila si Orion. Hindi niya maipaliwanag pero may iba talaga. Nang paggabi na, kinailangan ng magpaalam nila Dea. Si Lola Florencia ay nagising at medyo nalungkot nang magpaalam sila. Don't worry, Lola. Babalik po kami. I'll bring my favorite stuffed toy po para makayakap niyo po. I like that so much na parang magic na nawawala lahat ng sakit ko kapag yakap ko po yun. Kwento pa ni Rigel. But mommy's hug is still the best. Dagdag pa nito at napahagikik. Thank you, my sweet apo. Hihintayin ko kayo sa pagbabalik nyo. Saad pa ni Lola Florencia. Nauna na sa labas si Dea at Rigel habang naiwan na muna sa loob ng kwarto si Orion at kinausap saglit ang kanyang lola. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na rin si Orion. Sabay silang nagpunta sa parking lot at bumiyahe na pauwi. Hinatid ni Orion si Dea at Rigel sa apartment na tinutuluyan. Nakatulog na si Rigel sa biyahe at tinulungan ni Orion si Dea na kargahin ang bata. Thank you for today, Dea.
Saad pa ni Orion. No problem sir, nag-enjoy din naman po si Rigel kaya thank you din po. Wala yun. But anyway, I'm actually thinking of having at least 1 week vacation or more than that. Ang sabi ng doktor ni Lola, kailangan na mapaligiran daw siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Pagkukwento pa ni Orion pero may lungkot sa mga mata nito. Ganun ba? Aasikasuhin ko na yung mga nakapending mong appointments para hindi ka madistorbo. You're coming with me, of course. Kayo ni Rigel. Ha? Magbabakasyon tayo kasama nila Lola. So be glad once she finds out about it. Ayos lang ba yun sa inyo, Dea? Maingat na tanong ni Orion. If you're worrying about your job in the company, i-assign ko na lang sa iba. I can also work at home. Kaya walang magiging problema. You will be well compensated too. Hindi agad nakasagot si Dea. Naiintindihan naman yun ni Orion at kailangan pa niyang pag-isipan pa ang magiging sagot. Binigyan siya ng isang araw upang mag-isip. Pero nang sumunod na araw na nakita ni Dea ang anak na tila malungkot at parang may namimiss, agad nang nakapag-decide si Dea. Tinawagan niya si Orion sa magiging sagot niya sa alok nito. Hello sir, payag na po ako. Sasama po kami ni Rigel sa bakasyon niyo. Bungad agad ni Dea kay Orion. Really Dea? That's great. Sunduin ko kayo bukas na bukas din. Okay po sir. See you po tomorrow. See you and Rigel tomorrow then. Dea, I'm excited to see you both again. Napangiti na lang si Dea dahil doon. Natapos din naman kaagad ang tawag at agad siyang tinanong ni Rigel sa kausap niya. Sino po yun, Mommy? Si Daddy po ba yun? Tanong ni Rigel. May excitement sa mukha nito. Oo anak. Inaaya niya tayo para sumama sa bakasyon. Talaga po? Sama po tayo, Mommy! Gusto ko pong sumama! Napangiti na lamang si Dea sa tuwa ng anak. Hinaplos pa niya ang ulo nito. Oo anak, sasama tayo. Susunduin daw tayo ng Daddy Orion mo dito. Yehey! Magbabakasyon tayo! Yehey! Tumalon-talon pang bulalas ni Rigel. Napahagikik na rin si Dea sa tuwa. Pagsapit ng umaga, talagang excited si Rigel. Dahil nauna pa itong gumising kay Dea. Mabilis silang naligo at nag-ayos para hindi na maghintay pa si Orion. And speaking of Orion, dumating ito pagpatak ng 8:00 ng umaga. Agad itong patakbong nilapitan ni Rigel. Daddy, nandito ka na po! Magbabakasyon daw po tayo nila Mommy at Lola. Saad pa ni Rigel, na ngayon ay karga na ni Orion. Yes buddy, it's just for a week. Para din makalanghap tayo ng fresh air ni Lola. Sagot ni Orion. Pero saan po tayo pupunta, Daddy? Sa beach house namin sa Nasugbo. You'll like it there. Beach? Maliligo po tayo sa dagat? Yes, son. Kung papayagan tayo ng mommy mo, she's still the boss here, you know. Saad ni Orion at makahulugang tumingin sa direksyon ni Dea, nakiming napangiti lang. Napangusulang si Rigel at nagpoppy eyes. Mommy, ligo po tayo sa dagat Paalam pa nito. Sure anak, pwede kang maligo as long as may kasama kang marunong lumangoy. Hindi ako marunong Sagot ni Dea. Don't worry Dea, ako nang bahala sa inyo ng anak natin. Nakangiting sagot ni Orion na siyang ikinainit ng pisngi ni Dea. Ayaw man niya pero kinikilig talaga siya. Pero bago pa makita ni Orion ang pamumula ng kanyang pisngi, nag-aya na ang babae na lumabas na sila para hindi mahuli sa biyahe. Sumunod naman ang dalawa at talagang nagdaldal na si Rigel kay Orion nang nasa biyahe na sila. Napapangiti lang si Dea, hindi niya maiwasang matuwa kina Orion at Rigel. Ang simpleng interaksyon nila ay nagdudulot ng kakaibang init sa kanyang puso. 4 na oras din ang itinagal ng biyahe. Pagkarating sa beach house nila Orion, talaga namang walang mapagsidlan sa tuwa si Rigel. Agad naman itong sinuway ni Dea dahil mukhang may balak agad ang anak niyang maligo kahit sobrang init pa sa labas. Pumasok sila sa loob at iginiya sila ni Orion sa kanilang magiging kwarto. Si Rigel ang naunang hinatid ni Orion sa isa sa mga kwarto sa bahay. Lola will arrive here tomorrow at habang wala pa siya, we need to talk about our setup. Makahulugang saad ni Orion kay Dea. Sige po sir. You should refrain from calling me sir from now on Dea. Baka marinig ni Lola at mabisto pa tayo. Let's make an endearment, shall we? Endearment? Gulat na tanong pa ni Dea. Yup. How about love? Love? Halos hindi makahinga si Dea dahil kinikilig na talaga siya. Alam naman niyang pagpapanggap lang talaga ito pero talagang kinikilig talaga siya. Yes, love. That's a sweet endearment.
Ayos lang ba sa'yo yun, Dea? Maingat pang tanong ni Orion. Ayos lang sa'kin. Halos pabulong niyang sagot. Love it is then. Nakangising sagot ni Orion. Shall we go to our room? Ha? Our room? Hindi mapaniwalang tanong ni Dea. Oo, we need to act and pretend. Kailangan nating mapaniwala si Lola na mag-asawa talaga tayo. So we will be staying in one room. Pero, no worries love. Habang nasa iisang kwarto tayo, matutulog ako sa couch, okay? Charming pa talagang ngumiti si Orion. Isa ito sa mga pagsubok ni Dea sa trabaho lagi. Ang hirap talagang i-resist ang ganitong bersyon ni Orion. Talagang ang hirap magpigil ng kilig at nararamdaman niya dahil sa ganitong mga paandar ng lalaki sa kanya. Okay. Maliit ang boses na sagot ni Dea. Nagpahinga na sila matapos nun. Si Orion ay busy pa rin dahil may inasikaso sila sa baba at naguutos ng ilang mga kasambahay at panakanakang tumatawag sa trabaho para magbigay ng instructions. Pagsapit ng gabi, doon na tila nagkaproblema si Dea. Matapos niyang patulugin si Rigel sa kwarto nito ay bumalik siya sa master's bedroom kung saan nandoon na rin si Orion. Nakapwesto na ito sa couch. Maaga daw dadating si Lola bukas kaya dapat lang na sa iisang kwarto na tayo para hindi na tayo maratal bukas kapag dumating siya. Saad ni Orion bigla. Ayos ka lang ba talaga dyan sa couch? Nag-aalalang tanong ni Dea. Kasi naman, CEO ng malaking kumpanya. Magtsatsaga lang sa couch. Of course. Don't mind me here, love. Muntik nang mawala sa sarili si Dea pagkarinig pa lang ng endearment na love. Umiwas siya sa lalaki. Pwede namang ako na lang dyan. Mas kasya ako dyan, sir. No way. Ako na lang yung pupwesto dito. Pwede namang dito ka na lang din sa kama. Malakit malawak din naman to. At promise, hindi ako malikot matulog. Pero ako, malikot yung kamay ko kapag tulog. Nakangising sagot ni Orion kaya namula ng husto si Dea. Napahalakhak lang si Orion. Just kidding. It's better this way, Dea. I'm still a man. Ano ngayon, sir? May tiwala naman ako sa inyo. Halos pabulong na sagot ni Dea. Ako, wala akong tiwala sa sarili ko, Dea. So before I lose control, mas mabuting ganito na lang tayo. Dito na lang ako. Hindi na nakipag-argue pa si Dea. Matapos niyang mag-ayos sa gabing yon, natulog na din naman siya agad sa kama. Pagising niya sa umaga, wala na si Orion sa couch. Bumaba si Dea at narinig niya agad ang ingay ng kanyang anak at si Lola Florencia. Rigel, may apo! You're so handsome like your daddy. Para talaga kayong pinagbiyak na bunga. I'm so happy to see you again, Rigel. Bulalas pa ni Lola Florence, nakadarating lang. Thank you, Lola. You're so pretty din po. Bibong sagot pa ni Rigel. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Ang galing mambola. But anyway, I have a pasalubong for you. I hope you like this kasi paborito din ito ng daddy mo na laruin when he was at your age. Wow! Lego! Gusto ko din po yan, Lola. Thank you po so much. Hay, para akong bumata ng ilang taon sa iyo, apo. Parang inaalagaan ko lang dati ang daddy mo. Parehong-pareho kayo. Hindi na maiwasan pang mapangiti ni Dea habang nakatingin sa matanda at ang kanyang anak. Si Orion ay nakatitig lang din sa kanila at napapangisi na rin. Nang magtama ang kanilang tingin ni Dea ay tila may namuong kakaibang emosyon sa mga mata ni Orion. Bumilis tuloy ang tibok ng puso ni Dea. Nag-breakfast na sila matapos na magbukas ng pasalubong ni Rigel. Si Dea naman ay nagboluntaryo na siya na ang maghugas ng pinggan dahil busy ang dalawang kasambahay sa pag-aayos ng mga gamit ni Lola Florencia at ng private nurse nito. Dea? Ay, tain ng kalabaw! Bulalas ni Dea dahil sa gulat. Si Orion ang tumawag sa kanya na nangingiti na lang. Why are you doing that? May mga kasambahay naman dito. Busy naman po kasi sila at wala naman akong ginagawa. Ayos lang po. Don't po, me, Dea. Di ba may endearment na tayo? Lola might hear you. Sige ka. Baka mabuko tayo. Love? Nahihiyang sambit ni Dea at nag-iwas ng tingin. Well, if you insist on washing the dishes, then I'll just join you here. Tutulungan na lang kita. Ha? Oh, ba't ganyan ka makatingin? I live alone in my condo unit. Of course, marunong ako sa mga gawaing bahay. Saad pa ni Orion. Pero, come on love, let me help you here.
para mas mabilis tayong matapos. Nangingiting wika pa ni Orion. Wala naman ang nagawa pa si Dea. Pinabulanan niya ang tubig at nagsimula ng maghugas ng mga plato. Ang kaso, hindi naging mapayapa yon dahil bigla na lamang inilublob ni Orion ang kamay nito sa mabulang tubig. Pero imbis na ang kutsara ang madampot nitong balak na hugasan din, ang kamay ni Dea ang nahuli nito. Orion, tawag na lamang ni Dea sa pangalan ng lalaki. Yes, love? Halos pabulong na sambit ni Orion sa pangalan nito. Yung kamay ko. So, ganito pala yung feeling na may ka-holding hands. Natatawang sambit na lang ni Orion at nagulat si Dea sa sumunod ditong ginawa. Itinaas nito ang hawak na kamay ni Dea at hinalikan. Bula-bula na tuloy ang labi nito. Hindi na maiwasang mapahagikik ni Dea sa itsura ng lalaki. Para kang timang. Natatawang sambit pa niya. Ah, timang pala ha. Ilang saglit lang, para na silang sira na nagbabasaan ng tubig, bula, mula sa hinuhugasan nilang mga plato. Naging madulas ang sahig dahil sa kumalat na tubig kaya hindi sinasadyang nadulas si Dea. Mabilis na nasambot naman ni Orion ang bewang nito, ngunit sa isang iglap, naglapat ang kanilang labi ng mariin. Pakiramdam ni Dea ay nakakita siya ng makulay na fireworks sa oras na yon. Hindi makalma ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Kasabay ng paggalaw ng labi ni Orion, hindi na napigilan pa ni Dea na suklian ang halik ng lalaki. At tuluyan na silang nawala ng pakialam sa paligid. Tsaka lang sila napahiwalay sa isa't isa nang makarinig ng mumunting hagikik. Lola, bakit po nagkakain ng lips si na mommy at daddy? Inosenteng tanong ni Rigel sa kanyang lola. Hayaan mo na sila, apo. Magkainan lang sila dyan hanggat gusto nila. Mapaglarong saad pa nito bago sila tumalikod at umalis din. Namumula na lang talaga sa hiya si Dea. Hindi na niya alam kung paanong pakikitunguhan ang lalaki at natahimik na lang hanggang sa natapos silang maghugas ng pinggan. Sobrang nahiya si Dea na umabot ng gabi ay hindi pa rin niya makausap ng diretso si Orion. Napagod siguro ang lalaki dahil nag-swimming sila kanina ni Rigel at bagsak na ito kaagad sa couch pagpasok nito sa kwarto. Nilapitan ni Dea ang lalaki at pinagmasdan ang mukha. Napabuntong hininga na lang siya. Ay, ang gwapo mo talaga. Bulong na lang niya. Ngunit laking gulat ni Dea nang magsalita ang lalaki. I know. Nagmulat ng mga mata si Orion at bumangon na siyang ikinagulat ni Dea. Bakit gising ka pa? Bulalas na lamang ng babae. I can't sleep. Hindi maalis sa isip ko yung halikan natin kanina. Honest na sagot pa ni Orion. Namilog na lang ang mga mata ni Dea sa gulat. Umiwas siya ng tingin. Wala lang yun. Wala lang yun sa'yo? I don't believe you. And the way you kissed me earlier remind me of someone from years ago. Parang parehong-pareho. Tila nanikip naman ang dibdib ni Dea doon. Siguro, naaalala ng lalaki ang ex nito. Ewan ni Dea pero inatake ng selos ang dibdib niya, kaya natahimik na lamang siya. I have to tell you something, Dea. Ano yun, sir? You know, the reason why I can't really be with someone right now, it's because of a woman who drove me crazy before. Napalunok na lamang si Dea dahil parang may bara sa lalamunan niya. Ah, ganun ba? Medyo walang gana, nasagot niya. It was just a one-night stand. Pero hindi na yun maalis sa isip ko. Siya, ang una at huling babaeng nakapiling ko sa kama. And it's just sad that I couldn't even remember her face. Sayang, pagkukwento pa ni Orion. Hindi niya na po siya hinanap? Tanong pa ni Dea. Nope. Because I believe in God's will. Kasi dadalhin naman niya sa akin yung babaeng yun. Kung makakabuti siya sa akin. I'll just wait for that perfect time to come. Ah, swerte pala ng babaeng yan ano, sir? Maybe. Pero kung hindi talaga kami tinadhana sa isa't isa, that's still fine. Because lately, I'm not that thinking about her anymore. Maybe because I've been so busy with the company and putting my attention to my grandmother and Rigel. Napahalakhak ito. Don't get me wrong ha. Alam mo, may iba sa anak mo eh. Napapaisip tuloy ako. Kung wala na talagang daddy si Rigel, I'll just volunteer. Magaan talaga yung loob ko sa kanya eh. Namula ang mukha ni Dea. Hindi naman po pwede yun, sir. Alam naman nating pareho na nagpapanggap lang tayo. I know, Dea. But I'm just thinking, maybe God has other plans for me. Kung hindi ko mahanap yung babaeng nakapiling ko ng gabing yon, kahit ilang taon na ang nakalipas, baka
Magpapakaama na lang ako sa anak mo. That's fine with me. Sira ka talaga, sir. Wika niya sa lalaki. Well, that's just my thoughts. Pero kung wala talaga, Dea, can you be my family? You and your son? Hindi agad nakasagot si Dea doon. Kita niya ang lungkot sa mga mata ng lalaki. Hindi naman kasi bago kay Dea na takot talagang maiwan mag-isa si Orion. Ang Lola Florencia na lang nito ang natitirang pamilya kaya malulungkot talaga ito kung sakaling mawala ang kanyang lola. Salamin. Sige na, Dea. Matulog ka na. Good night. Saad din kalaunan ni Orion bago tuluyang umayos ng higa sa couch. Si Dea naman ay tulirong bumalik sa kama at nahiga na rin. Ipinikit na niya ang mga mata at nakatulog din kalaunan. Sa sumunod na umaga ay sabay-sabay silang nag-breakfast. Nasa hapagkainan na sila nang bigyan ng sandwich ni Dea ang anak niya. Mommy, I want this. Gusto ko po ng ganitong palaman. Turo ni Rigel sa peanut butter. Anak, alam mong bawal ka dyan, hindi pwede. Saway ni Dea kay Rigel na napanguso na lang. Bakit ba bawal, Dea? Nakakunot na lang ang noong tanong ni Lola Florencia. Allergic po kasi siya sa peanut eh. Oh, is that so? Nako, ang dami-dami palang namana ni Rigel kay Orion. Parehas silang allergic sa peanut. Ang magdadi nga naman. Nailing na lamang na wika ni Lola Florencia. Nangiti lang naman si Dea. Napaka-coincidence nga naman. Binalingan niya si Orion at nakita na tila malalim ang iniisip na nakatingin kay Rigel. Kumunot lang ang noo ni Dea pero hindi na niya gaanong pinagtuunan pa ng pansin yun. Nang natapos sila, ay talagang nagpumilit na namang maligo sila sa dagat si Rigel. This time, kailangan nakasama na si Dea. Sama ka, Mommy, ah. Meron naman si Daddy. Turuan niya po tayo mag-swim. 'Di ba, Daddy? Baling nito kay Orion. Of course, buddy. Hindi ko kayo pababayaan ng mommy mo. Nakangiting sagot pa ni Orion. Sige na, Dea. Pagbigyan nyo na ang anak nyo, panoorin ko na lang kayo dito sa malayo. I'll be happy watching my second grandson swimming with his daddy. Saad pa ni Lola Florencia. Kaya in the end, nakumbinsi rin niya si Dea. Wala siyang damit panligo pero nagulat na lamang siya nang maibigay sa kanya ang kasambahay na two-piece swimsuit. Pinapasuot daw ni Lola Florencia. Kaya naman yun na yung isinuot ni Dea kahit na medyo asiwa siya. Nagsuot na lamang siya ng cover-up para kahit papano ay may takip ang katawan niya. Pagpunta sa dalampasigan ay nandoon na nga at nagtatampisaw sina Rigel at Orion. Dinig na dinig ang mga tili at hagikik ni Rigel habang nagbabasaan sila ni Orion. Mommy, halika na! Swim na tayo! Aya agad ni Rigel nang makita si Dea na papalapit na. Ngumiti si Dea at tinanggal ang cover-up. Nahiya pa siya pero tinatagan lang niya ang loob niya. Pero gusto na lang niyang umatras nang makita ang tingin ni Orion sa kanya na tila nahipnotismo. May kakaibang kislap sa mga mata nito. At kung hindi pa tinalsikan ni Rigel ng tubig ay baka hindi na ito babalik sa realidad. Uy, si Daddy! Crush mo si Mommy, no? Yee! Tukso ni Rigel kay Orion. Namula ang tenga ni Orion pero hindi naman kinontra ang sinabi ni Rigel. Lumapit na si Dea pero hindi sa gaanong malalim. Nakontento na lamang siyang pinapanood ang dalawa na maglaro. Pero nang magsawa na si Rigel ay humahon na ito at gumawa na lang ng sandcastle. Akmang lalapit doon si Dea pero nahila siya ni Orion bigla sa bewang. Stay, please. Halos pabulong na wika pa ni Orion. Sir Rigel, Rigel kasi. We'll watch him do his thing over here. Sa ngayon, tayo na muna ang mag-enjoy. Tila nahipnotismo na tumango si Dea hanggang sa hindi na niya namalayan pang nakayakap na sa leeg ni Orion dahil nagpunta na ito sa malalim na parte ng tubig. Masyado na yatang malalim to. Kabadong saad ni Dea at mas lalong inilapit ang katawan sa lalaki. Ramdam na niya ang katigasan ng katawan ni Orion. Don't be afraid. Kasama mo naman ako. Yakap ka lang sa akin. Nakangising sambit pa ni Orion. Orion, hindi ako nakikipagbiruan ha. Tila warning na saad ni Dea. Damn, you sounded so hot. Getting serious like that. Saad ni Orion bigla kaya natigilan si Dea na ngayon ay namulan na ng husto sa pisngi. Tumikhim si Orion. Hot. Hot yung araw. Okay. Tanging sagot na lamang ni Dea kahit na tila naglilipara na ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Nag-enjoy naman kahit papaano si Dea sa swimming.
Talagang hindi na siya nahiya pa at nangunyapit na lang talaga kay Orion sa takot na baka maanod sa bigla. Nang masyado nang mainit ang sikat ng araw ay bumalik na sila. Nagpahinga na sila matapos magbanlaw. Si Rigel ay mukhang napagod dahil nagsiesta na rin sa kwarto nito. Kinagabihan matapos ang dinner, naabutan ni Dea si Orion na umiinom ng whiskey habang nakatingin sa malayo sa may balcony ng kwarto nila. Hindi maiwasang lapitan ni Dea ang lalaki dahil tila malalim ang iniisip nito. "Sir," tawag pansin ni Dea sa lalaki na agad din namang tumingin sa kanya. Dea, it's getting late. Dapat natulog ka na. "Hindi pa ako inaantok eh. Ikaw ba? Parang ang lalim naman ng iniisip mo. Pwede ka namang magkwento kung gusto mo. Makikinig ako." Bahagyang umiti si Orion at tumingin sa kanya. Kalaunan ay napabuntong hininga. You seriously wanna hear it? Kasi baka magulat ka. "Bakit naman ako magugulat? Nakakatakot ba yan?" Pabirong tanong ni Dea at bahagyang napahagikik pero naputol din naman dahil mukhang seryoso si Orion. Dea, remember I already told you about the woman I slept with before, right? Tanong pa ni Orion na siyang ikinatigil ni Dea. Siyempre, alam na ni Dea yon at hindi niya maiwasang makaramdam ng selos sa babaeng hinahanap ng boss niya. Oo naman sir." Bumuntong hininga si Orion. You know what? I keep telling myself before that I should find her. Kasi hindi ko makalimutan yung nangyari sa amin nung gabing yon. But the truth is, I didn't try hard enough to search for her. Because I was distracted with someone. Natigilan si Dea. "Distracted po saan?" Sa'yo, Dea. Distracted ako sa'yo, nun pa man. I can't explain what I feel for you but it becomes clearer now. I finally realized everything. One thing is I'm definitely sure of. I can't lose you and your son now. Kumunot ang noo ni Dea kasi parang hindi naman niya magets ang gustong sabihin ng kanyang boss. Pero pinoproseso na lamang ni Dea lahat sa utak niya nang bigla na lamang umuklo si Orion at hinalikan siya sa gilid ng kanyang ulo. Good night, Dea. Bulong pa ni Orion bago tuluyang ilapag ang whiskey sa may maliit na mesa sa may balcony bago tuluyang pumasok sa kwarto at dumiretso sa couch. Naiwan si Dea doon na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lalo pa nang tuluyang rumihistro sa utak niya ang sinabi ng lalaki. Napalunok na lang siya bago sumilay ang isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Natulog tuloy si Dea na masaya ang kanyang puso. Nagulat na lamang siya kinabukasan nang magising na tila may matigas na bagay na nakabalot sa kanyang bewang. Gumalaw si Dea at napasinghap na lang nang makita si Orion sa kanyang tabi. Oh Lord! Bulong na lamang ni Dea, lalo pa nang makita ang gwapong mukha ng lalaki. Bumaba ang paningin niya sa labi nito, na bahagyang nakaawang at namumula. Napalunok na lamang si Dea, tila may bumubulong sa isip niya na kailangan niyang matikman ang mapupulang labi ni Orion, kahit na anong mangyari. Isang tikim lang. Bulong pa ni Dea at natalo na tuloy siya ng kanyang sarili. Unti-unting inilapit ni Dea ang labi sa labi ni Orion at bahagyang pinatakan ng halik yun. Mabilis lang ang damping yun pero hindi maitatanggi ni Dea na natakam ulit siya. Hindi naman nagising si Orion kaya umisa pa si Dea. This time, mas matagal na. Ang kaso, nagising si Orion pero imbis na itulak si Dea, mas inilapit pa nito ang babae sa katawan niya at inibabawan nito. Gustong kaltukan ni Dea ang sarili, lalo pa nang napaungol siya dahil sa mas lumalalim na halik nila ni Orion. Hanggang sa hindi na ito nakontento at bumaba pa ang halik nito sa kanyang leeg. Pero kalaunan ay tumigil din si Orion. Isinubsob nito ang mukha sa leeg ni Dea. Ang ganda naman ng pagbati mo sa akin ng good morning. I want another one. Para baka hindi na ako makontento sa kiss. Lalo pa at may galit na sa baba ko. Saad pa ni Orion sa leeg ni Dea, kaya bahagyang nakiliti ang babae. Namula si Dea, lalo pa nang maramdaman ang katigasan ni Orion sa kanyang hita. Bakit ano yan? Gulat na tanong pa ni Dea. Ganyan talaga yan. But you made it harder even more because of your kisses. Ginising mo lalo. Mapaglarong sambit pa ni Orion. Hindi nakasagot si Dea. Kasi gulat na gulat pa rin siya.
Alam naman niyang normal sa mga lalaki yon, lalo na sa umaga. Pero gulat pa rin talaga siya. Bakit ka pala nandito? 'Di ba sa couch ka? Tanong ni Dea sa lalaki. Hindi ko na kinaya doon. I'd like to be closer to you from now on. Kumunot ang noo ni Dea. Hindi niya alam kung bakit ganito magsalita ang boss niya. Ayaw naman niyang mag-assume. Pero bakit bumabanat na ito? Para pa rin ba ito sa pagpapanggap nila? O baka naman may mas malalim pang dahilan? Ayaw nang mag-overthink ni Dea, kaya naman pilit niyang inaalis yon sa kanyang isipan at nag-focus na lang sa ibang bagay. Mas itinuon na lang ni Dea ang atensyon sa trabaho, lalo pa nang natapos na ang kanilang bakasyon. Marami na ang nagbago. Lalo pa at giliw na giliw si Lola Florencia kay Rigel. Talagang laging kasama ni Rigel ang matanda na hindi naman magawang pigilan ni Dea dahil talagang natutuwa rin siya. You know, I'm actually wishing that Rigel is really my son. Namimiss ko na siya eh. Lagi na lang siya kay Lola. Saad bigla ni Orion sa trabaho nang mag-submit si Dea ng ilang mga papeles sa table nito. Napanguso si Dea. Ako din naman Ako yung mommy tapos... Ay, napabuntong hininga na lang ito. Napahalakhak na lang si Orion. Ganyan si Lola. Malambing talaga sa mga bata. Oo nga eh. Kada balik ni Rigel sa bahay, lagi siyang may mga dalang gamit. Baka masanay siya. Alam naman natin na pagpapanggap lang tong lahat, 'di ba? Natatawang sambit ni Dea. But, what if totohanin na lang natin? Pakiramdam ni Dea ay naistatwa siya sa pwesto. Hindi siya agad nakabawi agad pero tsaka lang nahimasmasan nang may tumawag kay Orion. Kinuha ng rason yun ni Dea upang makaalis sa loob ng opisina ni Orion. Lumabas na muna siya at nag-restroom. Sakto namang naabutan niya doon si Girlie. At ang isa pa niyang katrabaho sa kumpanya na si Maddie. O Dea, kumusta? 1 week ka ring nawala Nagbakasyon ka kasama si Sir Orion no? Tukso pa ni Ate Girlie. Bakasyon ka dyan ate. Nakangusong saad niya. Trabaho pa rin yung inaasikaso ko dun no? Pagpapalusot pa niya. Trabaho ba? So, trinabaho mo si Boss Pogi, Dea? Sabat pa ni Maddie naman na nagre-retouch na. Namilog ang mga mata ni Dea dahil doon. Hindi naman siya tanga para hindi magets ang gustong iparating ni Maddie. Kaya talagang umiling siya ng todo. Sira ka talaga, Maddie. Kung ano-anong iniisip mo dyan. Saway pa ni Dea dito. Asus, hindi lang yun basta ano-ano, Dea. Kalat na kaya sa buong kumpanya na parang nauulol na sa'yo si Sir Orion. Biruin mo, sa isang meeting niya daw, with the staff kanina. Nawala ka. Nakangiti daw mag-isa tapos pahawak-hawak sa labi niya. Siguro naglaplapan kayo, no? Biro pa ni Maddie. Walang ganon, sagot niya pero nagtawanan lang sina Maddie at Ate Girlie. Wala namang masama dun, Dea. Ano ngayon kung naglaplapan kayo ni Sir? Parehas naman kayong single, saad pa ni Ate Girlie. Ate, alam niyo naman na may anak ako eh. Abay hindi rin naman masama yun. Mukhang tanggap naman ni Sir yung Junakis mo. Napatingin na lang sa baba si Dea. Ewan ko ate, para kasing hindi tama eh. Hay naku Dea, nagpapakain ka kasi sa negatibong mga bagay. Kitang-kita naman na kayang magpakaama ni Sir Orion sa anak mo at matagal mo na siyang gusto. Kaya dapat gora ka na sa kanya, huwag mo nang isipin pa yung iba. Through the fire ka dyan, Ate Girlie, sabat pa ni Maddie. Alam mo, hindi nga pwedeng sa negatibong bagay magpakain. Dapat kay Sir Pogi ka magpakain. Paniguradong titirik yung mata mo sa sarap. Aray ko naman, Dea! Napahaplos na lamang si Maddie sa kanyang braso. Napinalo ni Dea dahil sa walang preno nitong bibig. Ang ending tuloy, para silang sira na nagtatawanan doon. Pero sumeryoso si Ate Girlie tinawakan ng kamay ni Dea. Eto ang tatandaan mo, Dea. Naiintindihan ko kung bakit ka nagdadalawang isip. Kapag may nagugustuhan tayo, minsan tayo mismo yung unang humuhusga sa sarili natin. Pero hindi dahil single mother ka, ay mas mababa ka na kesa sa iba. Hindi rin ibig sabihin na hindi ka nakarapat-dapat na mahalin at piliin. Litanya nito na siyang muntika nang nagpaiyak kay Dea kasi napunto nito ang iniisip niya. Yun ang dahilan kung bakit hindi niya maamin minsan sa sarili na dapat sabihin niya kay Orion ang nararamdaman. Dahil pakiramdam niya ay may sabit siya. Nanay na siya. Sino na lang ba siya para magkagusto kay Orion na sobrang successful sa buhay?
Desgrasyada lang naman siya. Pero dahil sa sinabi ni Ate Girlie, medyo nagkalakas ng loob si Dea. Siguro mas mabuti kung pagbigyan naman niya ang kanyang sarili. Lalo pat nakikita niya na tila parehas lang naman sila ng nararamdaman ni Orion. Ayaw niyang mag-assume pero gano'n naman kasi yung pinapakita nito sa kanya. Nitong nagdaang araw, nag-focus si Dea sa trabaho niya sa araw na yon. Nang matapos ay aalis na sana siya at uuwi para may maabutan ng anak niya pag isauli na ito ni Lola Florencia. Pero mukhang may ibang plano si Orion. Lola said Rigel agreed na mag-sleep over doon. So, he won't be coming home to your apartment tonight. Balita pa ni Orion dito. Ganun ba, sir? Tapusin ko na lang siguro yung ilang trabaho ko kung ganun. You don't have to do that. Ha? Pero, don't work overtime. Let's eat outside instead. Let's have a date. Hindi pa man maproseso lahat ni Dea lahat ng sinabi ng lalaki, nang bigla na lamang itong may kinausap sa phone na staff sa isang restaurant. At sa isang iglap, natagpuan na lamang ni Dea ang sarili na nakaupo na sa passenger seat ng kotse ni Orion. Hey, you've been quiet since earlier, puna ni Orion nang nasa biyahe na sila. Bahagyang natawa si Dea at umiling. Wag yun ang pansinin, sir. Gutom lang to. Is that so? Oo, sir, ayos lang talaga ako. Okay, just tell me if you don't want to date me. Gusto ko. Maagap na putol ni Dea na siyang ikinatigil ni Orion, pero napangisti na lang din sa huli. That's great. Solong-solo kita ngayon. Bulong pa ni Orion at kinuha pa ang kamay ni Dea at dinala sa labi nito. Hindi na nakapalag pa si Dea kasi gustong-gusto rin naman niya ang hawak ni Orion at ang pagdampi ng labi nito sa balat niya. Kinikilig siya sa totoo lang. Sa isang mamahaling restaurant sila tumigil. Agad namang namangha si Dea dahil talagang pinareserve ni Orion ang buong restaurant. Hindi mo naman kailangan gawin to. Paniguradong malaki tuloy yung nagastos mo para sa date natin. Ayos nga lang sa akin kahit sa tusok-tusok mo lang ako dalhin eh. Saad pa ni Dea nang pumasok na sila sa loob. You deserved everything in the world, Dea. Kaya ko naman tong ibigay sa'yo. Kaya gagawin ko na. I wanna make you happy. Pero kahit simple lang naman, ayos lang sa akin eh. I get it. But I wanna make this one extra special. Napabuntong hininga na lang si Dea at wala na rin namang magagawa pa. Pero sa loob-loob niya, hindi makalma ang puso niya sa pagrigodon. First time niyang maranasan ng ganitong bagay. Hindi naman kasi siya noon nakikipag-date. Ang kaso nga lang, nabuntis naman agad siya kahit anong iwas niya sa lalaki. Hindi maiwasang mapasimangot ni Dea sa kanyang naisip. Naiserve na ang pagkain nila nang napansin yun ni Orion. Are you okay, Dea? Bigla ka na lamang napasimangot dyan eh. Saad pa ni Orion bigla. Umiling si Dea. Ayos lang sir, may naaalala lang ako. Kumunot ang noo ni Orion. Are you thinking about our son? Don't worry. Rigel is enjoying Lola's company. Hindi maiwasang pag-inita ng sulok ng mga mata si Dea. Talagang anak na yung turing mo kay Rigel? Naiiyak na tanong pa niya sa lalaki. Natigilan doon si Orion at hindi napigilan ang sariling abutin ang kamay ni Dea upang marahang pisilin yon. Rigel is part of you. I love everything about you, Dea. Doon naman natigilan si Dea. Ha? Anong? If it's not yet obvious, I'm in love with you, Dea. It's just so dumb of me to not realize it sooner. Ang tanga ko sa part na yon. Humalakhak si Orion at napakamot pa sa likod ng ulo. You know, napagtanto ko na kaya pala hindi ko gaanong hinahanap ang babaeng naka one night stand ko noon ay dahil sa'yo. I was so drawn to you that I forgot that I was searching for a certain woman before. Pero bakit pa ako maghahanap ng iba kung nasa harapan na kita? I mean, you're not an option, okay? I realize na baka ikaw pala talaga yung plano ng Panginoon para sa akin talaga. He didn't give me more hope to look for another girl because he knew that the real love of my life and the one that I've been praying for is just around me the whole time. Orion, naiiyak na banggit pa ni Dea sa pangalan nito. May sabit na ako. Hindi na ako virgin. Nahihiyang dagdag nito. And so, that doesn't mean or that doesn't make you less of a woman. Mahal kita pati ni Rigel. Always remember that. Doon na tuluyang tumulo ang luha ni Dea.
Kung alam ko lang na gusto mo ko, di sana. Umamin na rin ako kaagad eh. Kumunot ang noo ni Orion. What do you mean? Mahal din kita, okay? Hindi pa ba halata yun? Napangiti na lang ng malawak si Orion. Ang sumunod ditong ginawa ay tumayo sa kanyang kinauupuan at tinungo si Dea. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan ang gilid ng ulo nito ng paulit-ulit. Sobrang saya ni Dea sa gabing yon, kaya hindi na siya umalma nang mag-sleepover na rin si Orion sa apartment niya. Pero syempre, bilang adult na rin sila, hindi lang basta sleepover ang nangyari. Syempre, sa kanila na lang yon. Nagpakasasa talaga sila sa init ng katawan ng isa't isa. Kaya naman hindi na nagtaka kinabukasan si Dea kung bakit masakit ang katawan niya. Pinagod mo ko kagabi. Bulong pa ni Dea kay Orion na kanina pagising at pinagmamasdan lang siyang tulog pa kanina. Napahalakhak naman si Orion. Sorry na. Kasalanan mo din. You just unleashed the beast in me last night. And that has been asleep for a couple of years. I'm glad that you took responsibility. Parang hindi na ako makakalakad eh. Reklamo pa ni Dea. Baka mas okay kung sanayin na kita. Para hindi na lang laging sumasakit yung paa mo. How's the sound? Laglag na lang yung panga ni Dea. Grabe, akala ko yung sasabihin mo. Magbo-volunteer kang buhatin na lang ako all the time. Pero ako, sasanayin mo. Talagang balak mo pang umisa ha. Muling natawa si Orion. That's the plan, love. Ganon din naman yung patutunguhan kapag kasal na tayo eh. Bahagyang natigilan si Dea. Seryoso ka na talaga sa akin? Tanong pa niya sa lalaki. Of course, love. Seryosong seryoso. Maliit na napangiti na lang si Dea. Sa umagang yon ay pareha silang hindi pumasok sa trabaho. Pero si Orion, kinilangang umalis dahil may tumawag kanina sa kanya. Hindi na natanong pa ni Dea kung sino dahil mukhang nagmamadali ito. Mga lunchtime ay isinauli na ni Lola Florencia si Rigel sa apartment niya, kaya kahit papano, hindi na miss agad ni Dea si Orion. Oo, talagang medyo clinging na siya. At least, may karapatan na siya ngayon. Paggabi na nang bumalik si Orion, agad na nagtaka si Dea nang makitang tila balisa ang lalaki habang hawak ang isang papel. Daddy! Sigaw pa ni Rigel at nanakbo kay Orion at yumakap dito. Agad namang yumuko si Orion upang mas mayakap ng maayos si Rigel. Ngunit laking gulat ni Dea nang makitang umiiyak na si Orion habang yakap ang bata. My son! God! My son! Bulalas pa ni Orion habang umiiyak na ikinakunot ng noon ni Dea. Orion, bakit ka umiiyak? Anong meron? Takang tanong na lang ni Dea kaya nahimasmasan ang lalaki at humiwalay na muna kay Rigel. Sinabihan niya ang bata na kakausapin na muna niya saglit ang mommy nito. Naupo sila sa may sala at hindi na maiwasang kabahan ni Dea sa inaasta ng lalaki. Orion, kinakabahan na ako. Ano bang meron? Ba't ka nagkakaganyan? Muling tanong niya sa lalaki. This happened. Sagot ni Orion at inabot ang papel na hawak nito kay Dea. Kuryusong kinuha yun ng babae at binasa ang nilalaman nun. Anong, Orion? Kabadong sambit ni Dea. Pina-DNA test mo yung anak ko? I'm sorry, Dea. I'm really sorry. Hindi ko napigilan eh. It was all about my curiosity. Kasi ang dami naming similarities ni Rigel. Umasa lang ako na baka ako yung ama niya. You didn't tell me about his biological dad anyway. And the back of my head, I'm really hoping na baka ikaw yung babaeng yun. Orion, wala rin akong alam nun sa biological dad ni Rigel. Kagaya mo, nakipag one night stand lang din ako nun. Pag-amin pa ni Dea, at unti-unting napagtagpi-tagpi ang lahat ng nasa isip. That means, tayong magkasama ng gabing yun. And Rigel is really my son. Saad pa ni Orion. Napaluha na lamang din si Dea sa buong katotohanan. Mas lalo lang siyang naiyak nang yakapin na siya ng mahigpit ni Orion at bigla na lamang itong lumuhod sa kanyang harapan. I'm sorry, Dea. I'm sorry for letting you carry our son alone before. Kung alam ko lang, sasamahan kita sa lahat. I didn't know. Bulalas ni Orion at hindi pa nakontento dahil bigla na lamang nitong itinaas ang damit ni Dea
at hinalikan ang stretch marks nito doon nung nagbubuntis pa siya kay Rigel. I'm sorry. If only I could turn back time. Umiiyak na hinaplos ni Dea ang ulo ni Orion. Naiintindihan ko. Basta ang mahalaga, bumawi ka sa amin ni Rigel ngayon. Bumawi ka sa ilang taon wala ka sa buhay namin. Wika pa nito at napangiti na lang din. Ang totoo niyan ay masaya kahit papano si Dea dahil nalaman niyang hindi naman pala walang ya o kung sino-sino lang na adik ang nakabuntis sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag dahil ang tagal niyang inisip kung sino ang kasama niya sa gabing yon na nagpakagaga siya. At least, alam na niya na hindi lang kung sino-sino yon. Si Orion pala. Kaya pala sobrang magkamukha sila ni Rigel at ang dami nilang similarities. Hindi lang basta coincidence yon lahat. Dahil totoong mag-ama talaga sila. Grabe talaga ang plot twist ni Lord sa buhay nila. I will do that, Dea. Araw-araw ipaparamdam ko sa'yo ang pagbawi ko sa mga panahong dapat kasama ko kayo ng anak natin. I'll start it with this. Nagulat si Dea nang may kinuha si Orion sa loob ng bulsa. Dea, I want to marry you. Not because you're the woman I've been searching for before, but because I love you with all my heart. Kayo ni Rigel. Mahal na mahal ko kayo pareho. Orion naman, pinapaiyak mo ako eh. Reklamo pa ni Dea. Please marry me, Dea. I will. I love you, Orion. I love you. Napangiti ng malawak si Orion. Oh God, I love you too so much. Sagot nito bago isuot ang singsing at hinalikan ito sa labi. Muli silang nagyakapan hanggang sa nagulat na lang sila na may maliit na kamay ding sumingit sa gitna. Sali din po ako sa hug. Saad pa ni Rigel. Nag-group hug silang pamilya doon at talagang wala nang papantay pa sa saya nila sa araw na yon. Ngunit talagang ramdam pareho nila Dea at Orion ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila dahil habang nag-aasikaso sila ng kasal nila, ipinatawag sila ng doktor ni Lola Florencia. Orion, manalangin na lang tayo, okay? Ano man yung sasabihin ng doktor mamaya, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Bili ni Dea kay Orion dahil nakita niyang medyo tense ito habang nasa biyahe sila papuntang ospital. Nandoon ngayon ang lola niya dahil may test ulit na ginawa dito ang doktor. At yon ang aalamin nila pareho, kasama si Rigel na nasa backseat. I know, love. Kabado lang talaga ako. What if... Shh. Huwag kang mag-overthink. Ayos lang si Lola. Putol pa ni Dea sa dapat na sasabihin ni Orion. Pagdating doon, si Orion na ang personal na kumausap sa doktor. Sina Dea at Rigel ay nasa kwarto na ni Lola Florencia at natutuwa naman si Dea dahil mukhang wala namang kung anong seryoso sa kalagayan ng matanda. Mukhang masigla ito dahil talagang nasasabayan nito ang sigla ni Rigel. Ilang saglit lang, dumating na rin si Orion. Napakunot na lang ang noo ni Dea sa pagtataka nang tila nangingislap ang mga mata ng lalaki. Lumapit si Orion kay Lola Florencia at yumakap dito. Lola, the Lord finally heard our prayers. Orion, what's this? Why are you suddenly crying? Kunot noong tanong ng matanda. La, magaling ka na. The doctors who made the tests were amazed by this miracle. Wala ka ng sakit. Ha? Ano ba yan, Orion? Bakit ka nagbibiro ng ganyan? It's not like I didn't want to get better pero apo, hindi naman biro yung sakit ko. Yes, Lola. And the Lord's power is also not a joke. He finally healed you. Thank God. Salamat din, Lola, kasi nagpakatatag ka. Masasamahan mo kami ni Dea sa church wedding namin. Doon na tuluyang naluha si Lola Florencia sa tuwa. Maging si Dea ay naantig na rin at hindi na rin mapigilang yumakap sa maglola. Pati si Rigel ay talagang sumingit na rin sa kanila. Family hug! Yay! Sigaw ni Rigel na tuwang-tuwa. Maya-maya lang ay pumikit ito at tila nagpasalamat. Lord, thank you for my mommy, daddy, and lola. I'm so blessed. Love ko po silang lahat at love ko rin po kita, Lord. Nangingiti na lang sila sa tuwa. Si Dea, talagang wala na rin siyang mahihiling pang iba. Tinupad ng Panginoon lahat ng mga kahilingan niya. Sobrang blessed niya dahil minahal siya ng lalaking mahal niya. At forever siyang grateful sa Panginoon dahil doon.
At dito na nga po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Dea at ng kanyang minamahal na si Orion. Sana po kayo ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.